Mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ito po, ang ating pong topic ngayon ay paglalahad. Kung paano tayo lalaban sa kalaban ng Diyos. Kasi po mga kapatid ko, pero bago lahat, itaas po muna natin sa amang gawain ito sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal. Ama ko, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po buong puso't nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pangangalaga at pagmamahal sa amin. Nawa sa gabing ito, marami po kami matutunang aral na naaayon po sa inyong kalooban. Sa ngalan po ng Panginoon Jesus na aming Diyos. Amen, Amen, Amen. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal. Amen. Mga kapatid, marami pong iba-ibang uri ng aral kayo naririnig. Di po ba? Yung mga aral na yan, yung iba-ibang uri ng nangangaral, yan po ay mga alagad ng Diyos. Katulad po dito, pare-pares po tayong alagad ng Diyos. Kung maaari lang po, no? Lahat po yan. Lahat ng mga nagtuturo, dahil sa dami po ng tao, sundin po natin ang mga aral. Lalo-lalo na, meron tayong kaalaman na malaman natin kung ang tunuturo ay tama. No? Kung hindi tama, wag po natin gawin. Ganun lang po kasimple. Tandaan nyo, more than 50,000 religious group. Ang mga sa dami ng mga aral-aral about Bible, may kanya-kanyang interpretasyon. Pero dito po, sa ating gagawin ngayon, bilang isang pagsunod sa kalooban ng Diyos, gampanan po natin. Ito po, sisimulan po natin, no? Kasi napakarami pong marami pong naniniwala na sinabi nila, pag naniwala ka sa Diyos, hindi ka aatakihin ng demonyo. Diba? Paano yan ang mga demonyo naniniwala rin sa Diyos? Alam nila ang Diyos. Di po ba? Kaya marami sa atin naniniwala. Pero kapag inatake sila ng kalaban, bakit po nangyayari? Sinisisi nila ang Diyos. Di po ba? Meron po talagang hindi natin napangalagaan. Ang ating espiritu dapat po manatiling malinis sa harapan ng Diyos. Hindi natin napangalagaan ang katawang ito na pinahiram lang ng Diyos sa atin na nakakagawa ng kasalanan. Ang kasalanan po, mga kapatid, yun ang nagiging daan ng mga masasamang espiritu para tayo saktan, para tayo bigyan iba-ibang uri ng problema. Kaya dapat po, mga kapatid, lagi po tayong magdadasal, araw-araw hihingi po tayo ng tawad sa Ama. Sa Ama po hindi po sinabi ng Ama na humingi tayo ng tawad yung paghingi po natin ng tawad sa tao kung nagkasala po tayo sa tao. Kaya kung nagkasala tayo sa Diyos, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Hindi sa pare. Kaya po kapag mayroong humihingi sa akin ng tawad sa kanya nagawang kasalanan, huwag ka sa akin humingi ng tawad sa Diyos. Pumunta ka sa isang tabi, magmuni-muni ka dyan, magsisi ka sa iyong mga nagawang kasalanan, at huwag mo nang uulitin. Ganun po. Ngayon mga kapatid ko, no? Napakarami at iba-ibang uri ang gawain ng mga kalaban. Kaya po, ang inyong lingkod, pinagkalooban po ako ng Ama
ng kakayanan makagawa ng mga bagay kung paano gagamitin natin na panlaban sa mga masasamang espiritu. Yun po yung mga tinatawag na Siete Virtudes, na yung mga matatandang uri ng mga kahoy na tinatawag na kamagong, matatandang uri po na tinatawag na dignum, no? Meron din po mga tinatawag na iba-iba't uri po ng halaman. Kasi mga kapatid ko, ang Ama po, lumikha po ito na iba-ibang uri. Halaman, kahoy, bato, lahat po yan likha ng Diyos. Kaya po, pwede po maghari ang banal na Espiritu ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. Kaya mga kapatid ko, sa araw pong ito, gusto kong maliwanagan yung lahat. Kaya po nagkaroon na tinatawag na sacramental tools. No? Sacramental tools, mga kapatid, no? Ito po. Meron po mga bagay na kinakatakutan talaga ng demonyo. Una sa lahat po, ito yung tinatawag natin Siete Virtudes na kamagong, na meron po mahiwagang puting bato, no? Na may kapangyarihan, na konsagrahan po sa kapangyarihan. Ito po ay pinagkalooban ng Ama ng kapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ngayon, ito rin po yung tinatawag na miraculous healing pendant. Napakalakas po ng kapangyarihan nito upang proteksyonan tayo. Ang tawag po nito shield. Shield po. Ito naman po sword. No? Ito naman po, parang ito yung sibat po. Sibat. Lightning stick ang tawag po rito. Ito po yun. Ito pong itong tatlong to, ang tawag po rito, bumubuo po ito ng tinatawag na armor of God. Armor of God. Mga kapatid ko, kapag meron po kayo nito, no? Magsisi, humingi ng kapatawaran sa Ama at hilingin nyo sa Ama na gamitin kayo ng Ama. Pwede na po kayong makapagpalayas sa masasamang espiritu, makapagpagaling, no? Tayo lang po nagpe-perform ng pagaling. Pero yung Espiritu ng Diyos ang siyang naghahari sa gawain na yon. We are only instrument of our God the Father Almighty. Hindi po tayo healer. No? Pag sinabi mong faith healer, divine healer, yun po yung naghahari sa atin, ang Ama. Lahat po tayo instrumento ng Diyos. Kaya mga kapatid ko, pagpalain po tayo lahat. Dapat po, lagi tayo may gamit. Kailangan po natin ng gamit na sacramental tools sa panahon ngayon. Dahil hindi natin nauunawaan ang iba-ibang uri ng atake ng demonyo sa atin. Marami po yan. No? Yung mga bahay na lagi nag-aaway, wala naman dahilan. Mag-asawa na wala namang pagtatalunan, nag-aaway. Pati po yan ang kanya. Pati po yung mga mangangaral. Kanya-kanyang pataasan, kanya-kanya po na sila ang magaling, sila ang totoo, kaya maniwala daw, hindi po, magkaisa po tayong lahat. Wala pong magaling kung hindi ang Diyos Ama lamang. Kung kasangkapan po tayo ng Ama, huwag na natin sabihin na hindi sila totoo. Alam din po ng ating kapwa yan kung sila hindi totoo. No, mga kapatid? Huwag tayong mananakit ng mga salita para po hindi rin tayo masaktan kung babalikan tayo ng ating mga sinalitang masakit. Kaya kung ano yung sinalita,
at ibinalik sa'yo, ganun din yung kasakit, mararamdaman natin yun. Ang mahalaga, akayin natin lahat ng tao. Kahit sa iba-ibang uri ng paraan, basta lalaban sa mga demonyo. Mga kapatid ko, napakarami po. No? Halos 100,000 na po naturuan ko. 100,000 na, pero maliit pa po yun. Maliit pa yung porsyento na yun. Libo-libo po, kaya alam nyo, pag nagkaroon po kayo ng one set na sacramental tools, ora mismo, pwede na kayo magpalayas ng masamang espiritu. Kasi po, tayong lahat mga kapatid. Ha? Pakinggan nyo maigi to, ha? Ang banal na espiritu ng Diyos ay sumaatin lahat. The authority is in us. The authority po, nasa atin ang authority ng Diyos. Lahat po na sumusunod sa kanyang kalooban ay ipinagkakalooban ng Ama ng authority. Kaya, hindi po sa akin, nasa atin ang authority. Mga kapatid ko, huwag na po tayo magpalalim ng mga usap-usapan. Gusto ko pong malaman nyo ang katotohanan. Katotohanan po. Kasi po, pag sinabi po ng isang mangangaral, maniwala kayo sa amin. Opo, maniniwala kami sa inyo. Kahit ako naniniwala. No? Kahit po sa salita ng Diyos naniniwala ako, yung Bible yun, di ba? Pero ang Diyos din po, ang nagpapigil ng mga kanyang salita dahil po, pinababa niya ang kanyang anak. Tingnan niyo po. Di ba maraming salita na naisulat sa lumang tipan? Ano sabi ng Ama? Sino po ba may hawak niyan? Di ba si Moises? Ano sabi ng Ama? Moises, ipabababa ko ang isang saserdoteng katulad mo. No? At ilalagay ko sa kanya ang aking salita. Siya ang sinisinta kong anak. Siya ang inyong sundin. Kaya nga po sabi ni Moises sa mga alagad niya may darating na isang propeta na katulad niya. Siya ang anak ng Diyos. Siya ang inyong sundin. Kaya tayo po nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Sinusunod pa rin yung panahon ng mga salita na inutos kay Moises. Ang Ama na po nagpahinto. Pinahinto ng Ama kay Daniel. Daniel, 12:4 ng Daniel po, no? Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Maraming paparuot pa rito. Maraming tatakbo paruot pa rito. At ang kaalaman ng tao ay lalago. Kaya mga kapatid ko, magkaroon po tayo ng konting pang-unawa lang po. Pang-unawa. Hindi ko isa rin po akong pare na lumabas na sa bahay dasalan. Pero nananatili, naglilingkod sa lahat ng taong nangangailangan ng katugunan nilang panalangin sa Ama. Kasi lahat po ng ginagawa ko sa inyong mga kapatid kong minamahal, ang sabi ng Ama sa akin, kung anong ginagawa mong katotohanan, kabutihan sa iyong kapwa-anak, yun din ang ginawa mo sa akin. Kaya mga kapatid ko, kung ano naririnig niyo po, halimbawa po, pamahiin, hayaan niyo lang po kung makakabuti.
Kasi po mga kapatid, hindi po pwedeng sabing hindi totoo ang pamahiin. Hindi po nagagalit ang Diyos. Hindi po nagagalit ang Diyos sa isang gawain na makakabuti. Dahil ang Diyos ay mabuti. Tingnan niyo po. Meron po pamahiin na hindi dapat sundin. May pamahiin naman po itinatawag superstitious belief. Kasi po, pag hindi po natin pinaniwalaan yung iba, yun ang ginagamit ng mga demonyo. Kasi hindi kayo naniniwala. O yan, atake nila yon. O, di ba? Pag inatake nila yon, ginamit nila yung salitang pamahiin, hindi nyo pinapaniwalaan. Katulad po na pamahiin dyan sa lugar na yan, lagi may aksidente. Kasi hindi sila nag-iingat. Kapatid, kaya nag-iingat ka, kaya hindi. Kung meron talagang mga spiritual attack, kaya po merong accident prone. No? Bakit hindi i-bless yung lugar? I-bless! Ako po, yung mga lugar na pinuntahan ko sa ibang lugar po, Father, paki-bless mo nga yung lugar. Mini-bless ko po. Wala na pong iba. Tinuturuan ko pa kayo mag-bless. Lahat po tayo ay gagamitin ng Ama bilang isang kasangkapan niya na pwede niyang gampanan yung mga bagay na makakapagbigay sa atin ng kaayusan sa buhay. Kaya po mga kapatid ko, yung paniniwala, no? Yung paniniwala ay isang matibay na sandata natin. Tingnan niyo po, kung naniniwala ka sa Diyos, di siyempre may mga bagay na paniwalaan din natin. Dahil wala naman pong bagay na magagawa natin kung hindi po kalooban ng Diyos. Lahat po ng bagay na ginawa ng tao, no, at itinuro ng Ama yan, puro mabuti po lahat yan. Wala pong demonyo na nakakalikha, wala. Kaya lang pag nagawa na po ng tao, yun po, yung sinisira ng mga demonyo. Yung mga ginawa natin. Katulad po computer. Di ba? Mga cellphone. Hindi po gawa ng demonyo yan. Gawa po ng Diyos, ginamit niya ang mga tao. Diyan naman papasok ang mga demonyo para i-distract yung communication natin. Di po ba? Sige po, sa susunod po muli mga kapatid. No? Marami po ako ituturo sa inyo. At simula sa araw na to, eto na po yung panahon ng ating pagkakaisa. Sana po lahat ng religious group, magkaisa po tayo ng mga gawain kung paano natin lalabanan ng demonyo. Hindi po tayo magkaisa sa parang isang samahan. Hindi po. Magkaisa tayo sa isang gawain ng kabutihan na galing po sa kalooban ng Diyos. Magandang gabi po. Sana po nakapagbigay ako ng aral sa inyo lahat. Aaraw-arawin ko po ito para maging kasangkapang gamit natin ang isang aral. No? At naway pagharian tayo ng Ama upang magamit tayo ng Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Banal. Ama ko, maraming salamat sa inyong pong pangangalaga sa amin. Salamat po Ama sa ngalan po na inyong buktong na anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen, Amen, Amen. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Banal. Amen, Amen. Salamat po mga kapatid.